So good afternoon, STE10 Rutherford, my dear classmate. I apologize for not being there. Alam niyo naman kung bakit. At sana mahihilingin ako, please bear with me. Saglit lang naman tong report ko at alam kong kayang-kaya niyo to. So mag-start na tayo. Before pala tayo mag-start, mayroon lang tayong onting twist. Maglalaro tayo ng Among Us, yung katulad ng ginagawa ni Ma'am Ali. So, nakapili na ako ng 3 student. At yung 3 student na yon, babantayan nyo ng mga kagrupo ko, yung 2 dyan, at sasabihin nila sa akin kung mabait ba yon, kung naging mabait ba yon, nakikinig, at kung naintindihan ba niya yung ituturo, yung ire-report ko. At kapag oo, ay may prize sa akin yung 3 yon. So, kailangan nyo lang naman is makinig kasi hindi nyo naman ako nakikita. At ipa-flash din naman mamaya ng mga kagrupo ko yung PPT na ginawa ko. Babasahin lang nila yon, kaya dapat maintindihan nyo na to para parang pa-recap na lang tayo doon. So, start na tayo. Sana lamang ay malakas at naririnig ang boses ko hanggang sa likod kila Mariel para lahat tayo magkaintindihan. Ang topic ko ay diodes as switch. Paano nga ba to nag-work? Pero unang-una sa lahat, ano ang diode? Basically, ang diode ay isang semiconducting device na nag-a-allow sa current na mag-flow in one direction. At madaming application ng diode sa electronic world. Pero, ang isa sa mga application niya ay switch. Ngunit, bago lahat yan, ano muna? Wait. Ano muna ang electronic symbol ng diodes? Gusto ko sana na kayong sasagot nito dahil alam kong alam niyo yon, pero hindi natin magagawa. So, ako na lang muna mag-drawing. Ang electronic symbol ng diode ay nagko-consist ng triangle part na may line at 2 terminal. Para malaman mo kung may nagpo-flow ba na current dyan sa diodes mo, ay nakabase siya kung paano yung way ng pagdaloy ng current mo. Kapag conventional current, from positive to negative. So, ang way ng current mo ay paganto. Malalaman mo na on yung switch mo kapag same direction nung arrow yung diode mo. So, ibig sabihin nito, nagkakandak ng electricity yung diode mo pag ganito. Kapag in comparison naman, yan. In comparison naman, i-reverse natin yung way ng current. So, yung current mo ay from negative to positive or low to high. So, pag ganito siya. Eto, hindi siya magkakonduct ng current kasi hindi same yung direction ng mga arrow nila. So, to, yes, magkakonduct ng current. Ito, no. Dito naman, magkakonduct lang siya ng current. Pwede siya magconduct ng current kahit hindi same yung way ng current niya sa kanong diodes. Kung mag-a-apply tayo ng very, very high amount of voltage. Kasi, any insulator can be a conductor if we apply a very, very high voltage. At laging may voltage breakdown sa mga diodes. Pero sa practical uses, ang diodes ay nagko-conduct lang ng electricity in one direction.
So, drawing ulit tayo. Dito naman tayo sa parang parts na ng diodes. Yan, drawing ulit tayo ng electronic symbol. Itong part na to, this is called anode. Ito naman ay cathode. Itong anode sa cathode na to, ito yung magsisilbing parang terminal. Kapag nag-apply ka dito ng positive terminal of the battery, at dito naman ay ang negative, this will conduct an electricity. Kasi yung current niya from positive to negative. So, pag ganun yung current niya. Magkakandak lang ito ng current kapag yung voltage drop mo ay nag-exceed or greater than 0.7. Ayan ang standard voltage drop sa diodes. Pero sa silicon diode ay in some silicon diode nag-range sa 0.6 to 0.7 volts ang voltage drop nila. Pero ang gagamitin natin ay ang voltage, ang 0.7 volts. Pero naman, kapag naglagay ka ng negative sign sa anode at positive sign sa cathode, this will not conduct any current. Not unless nga kapag naglagay ka ng amount ng voltage na super high talaga.